Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibin natin ang nakakagulat, nakatotohanan, nako, Maharlika pinangalanan na si Boss B, tunay na amo ni Mima Alicia. Nako yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito, pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan, maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Nasaan ang task force para imbestigahan ang flood control? Itong putang inantong namatay na. May pa task force pa? Anong naidulot niya sa sambayan ng Pilipino? Wala, galit. Puro kasinungalingan. Task force? Galit nga yung taong bayan sa kanya no? Makikita naman natin sa mga comment section ng bawat content creators na nagpo-post patungkol po dito kay Mima Alicia. Nako, mas marami pa po ang tumatawa kaysa po sa nagluluksa mga kababayan. Pero ang flood control, walang task force? Sino siya? Oh, sino nga ba? Yun yung nakakagalit kasi gagasusan pa ng taong bayan. Sino tong putang inang itong babaeng ito na wala nang ginawa kung di atakihin ang lahat dahil yun yung utos ng bangag? Diba? Kaya deserve niya talaga na pumunta sa impyerno. Nako. Kasi nung sabi ko nga, nung pinatawad ko siya, sabi ko, okay na yun. Pero ang dami pala niyang binaboy na tao sa kanyang kasinungalingan. Nagpa-task force pa? Ha? PNP? Pa-task force pa kayong hayop kayo. Anong nai-contribute nito? Yung ipagtanggol ang amo niyang adik, ampon ni Satanas na si Aida at yung amo niya, nasa likod ng mga yan. Okay? Alam ko galawan ng mga yan. Kaya pala. Yang may mga Aida na nakasama ni Satanas, yan ang nagmamanipula sa likod. Yan ang nagbibigay ng instruction kung sinong aatakin. And today may nagaganap na indignation rally sa Liwasang Bonifacio. Pumunta na kayo at makisa at iparinig ang inyong boses. Pero ngayon, pag-usapan natin, continuation pa rin, sa kaguluhan dyan sa Pilipinas. Bakit? Sino, dapat pala question mark ito. Sino ang tunay na halimaw? Okay, pag-uusapan natin yan. Sino ang tunay na halimaw? Sino ang tunay? Sino ang tunay na halimaw? Siya ay halimaw. Halimaw sa banga. Okay, wait a second here. Change lang natin yung ating exclamation point to question mark. Okay. Alrighty. Okay, kamusta kayo? Medyo late na. Late ba tayo? Ano oras na ba? We're good actually. Okay. Wait a minute. Kaping mainit. Okay, Dok. So, ano nga? Oh, bakit tayo nakaka-on? Naka-Facebook ngayon, guys. Wait lang mga palangga yata. Okay. Bella, hi, anak, tucho nila. Kung sino ba talaga ang bumarel, ano talaga ang dahilan dito sa babaeng ito. At kanina, may mga pinost tayo. Grabe pala talaga yung kanyang yabang. Pero syempre, ba't ko naman nakita yung fest lock ko dito? Mga kababayan, okay, ang dami talaga milyon-milyon ang natuwa sa pagkagurgur sa kanya. So, kaya ba nating pigilan yung mga tao na nagdiwang dahil siya ay nagurgur? Okay, masama talaga yun kung mabait yung tao. Alam mo, masama talaga magdiwang. Na may, kunyari, mabait yung tao, matino. Pero update lang mga kabayan, no, patungkol po sa kasong yan. May nabasa po kasi ako sa Abante News Online, no. Mayroon na po, no, nakita na po yung mga suspect mga kabayan sa CCTV. Aba, 2 lalaki pala ang tumira mga kabayan. Hindi pa nila ma-disclose sa publiko kasi under investigation para hindi rin makatakas, no, para hindi ma-alerto. Yung 2 lalaking yun. Pero dahil nga binalita nyo na mga kababayan, malamang siya malamang, no? Binalita na ng Abante News Online na 2.
So, not unless kung nagsisinungaling sila, di ba? So, maa-alerto po ito ngayon. Dahil nakita na po nila sa balita no? Tuloy na lang natin to. Okay. Right. Masama talaga, mga kababayan, kung ikaw ay natuwa sa mga taong mabuting tao. Pero katulad nito, katulad niya, ito, kanina, kaya mo nga, kahapon ko lang to nakita, may nag-send lang. Reflex, agyayabang ang isa sa mga trolls, kaya paldo ka ngayon, bukas, nasa impyerno ka paparoon. Kaya naman, lagi kong sinasabi na hindi niya madadala ang pera ng bayan na ninanakaw o pinambabayad sa inyo para magpakalat ng kasinungalingan. Kaya sa mga bangang trolls, may panahon pa para magbagong buhay. Dahil baka kayo na ang susunod na gugurgurin ni Boss B o ng mga bangag. Hindi natin alam dahil sila mismo ay nagugurguran at nag-uonsehan. Karma! Okay, Carmi Martin, sabi. Okay. Alright. At kanina umaga ko lang yan nakita dahil marami mga nagsisend sa atin. Grabe, naka-Rolex pa yan ha. I don't know kung totoo yung Rolex. Pero sabi ko nga, yung mga trolls na mga bangag, tinignan ko actually bago tayo mag-vlog. Ang iba, 3 lang yung nag-i-engage. 4 yung nag-i-engage. Alright? Pero nakakabili ng ano. Arika, nandyan ka sa rally. Pasok ka. Gusto niyo pumasok? Gusto niyo pumasok dito sa live natin? Kung naka-live kayo, mamaya pwede kayong pumasok para ma-update yung ating mga kababayan. Okay, balik tayo dito. Alright? So, tingnan ko yung mga trolls ni Bangag. Wala namang engagement. Alright? Yung kikita ka na ganyan sa Facebook, ang kumikita lang dyan, yung mga talagang milyon-milyon na mga artista. Katulad ni Ivana, di ba? Ni Ivana Alawi na milyon-milyon ang kinikita, namigay ng cellphone, 4-point-something million yata yung ginastos niya. Tapos, just to follow the casino gaming, online casino. So talagang itong mga gantong artista yan, mga katulad nila, yan yung mga kumikita ng milyon-milyon, nagpo-promote na ng kakasira ng buhay ng mga Pilipino, malulung sa sugal, bibigyan kayo ng cellphone, hindi naman kayo lahat, milyon-milyon ng Pilipino, ilan lang bang pirasong pamimigay ng cellphone out of that, ilang piraso yon? So yung mga artista yan, kumikita yan, doble-doble ang kita niyan. So maliban pa sa viewers, alright? So, maliban pa sa views rather, then meron pa siya doon sa casino. So yun yung mga kumikita. Pero yung mga trolls ni Bangag, na 3 lang engagement, 4 lang yung engagement, hindi yan kumikita sa Facebook or sa Hirap YouTube. pang kitaan ngayon, mga kababayan. Right? So ngayon, magtataka ka bakit ito nakakapag-flex ng for isang bundle for sure 100,000. Tapos may mga lumalabas pa na mga nababasa ko na meron siyang, itong namatay, na parang merong nagkaonsehan, hindi lang 2 million, may 13 million pa ako na basa. I don't know how true kung na meron siyang 13 million pesos. Itong namatay, saan siya kumukuha ng pera? Correct. Not only that, makikita mo, okay, mga kababayan, na siya ay nung nakaraan pala, ay ipinromote niya si Kiko Matching. Nako. Okay? Ito. Alright. Kiko Matching. Ayan, Ayan, pareho sila, magkamukha sila, Pinromote niya si Kiko Matching. Anong ibig sabihin yan? Nung ako'y bangag supporter pa, kaaway natin, di ba, yung mga dilawan na yan. Correct. Dahil nga ipapahukay si Marcos Senior. Itong mga bangag trolls, okay, bangag trolls, meron silang regular meeting, may mga nakita ko, napupunta sila sa mga hard rock. May nakita pa ako sa mga bars, sama-sama sila. Sa totoo lang, wala silang engagement na katulad ng ibang mga malalaking vloggers talaga na, malaraming followers na nag-engage sila para silang pinulot lang sa lusak. Hindi naman sa pamimintas. Ito, hindi nakapag-high school graduate lang, pilit akong ginagaya, pananalita ko pag salamin, pero yung pati mukha ko, di ba, nagparito ka pa ng ilong
patuloy na naghasik ng kasinungalingan. So ngayon, may mga Rolex, may bahay, may apartment. I've been vlogging for what? For 10 years, 11 years. Okay? Hindi naging ganyan ang buhay ko na makabili ako ng isang instant na kotse. Or whatever, yung katulad ng mga ginagawa nila ngayon. So, direct to the point mga kabayan. So, ibig sabihin lang po dito mga karbi natin, mayroon silang source of income aside of vlogging. Diba? Malamang. Ha? Eto, atin lang po ito mga kabayan. Malamang galing po yun sa taxpayers money, di ba? Kasi ganoon naman ang nangyayari. Eto nga, sabi ko nga kanina sa last vlog natin, di ba? Kung etong ang mga inayupok na mga BBM vloggers ay namumudmuran ng taxpayers money, ano pa kaya itong tagapagtanggol nila dyan sa Senado? Di ba? Na hanggang ngayon todo-todo pa rin sila sa pagdi-deny na nadeliveran di umano sila ng maleta. Si Pink Lacson, si Erwin Tulfo, di ba? Todo-todo po sila sa pagdi-deny na nadeliveran sila ng maleta, pero grabe naman po sila kung makapagdepensa at makapagtanggol at makapagprotekta dito sa mga involved sa flood control. Nako. Malinaw sa sikat ng araw na talaga silang kabayad ni bangag. But Correct. ngayon, galit na galit itong mga bangag na ito dahil tayo daw na mga DDS supporters, masasama daw tayo, natuwa pa daw tayo sa namatay. Di ba? Yan ng mga DDS. Talagang nakikita yung kanilang mga tunay na kulay. Teka, basahin natin yung mga kasinungalingan ng mga hayop na to. Ito pa pala, Handali lang. Right? Talagang ang mga pangit, sama-sama, no? Talagang ang mga pangit. Ayan, nagretokada na siya dyan. Ito, magpaparetoke na rin yung isang gagang yan. Okay? Di ba? Lahat Sama-sama sila. sila. Wala kasi talaga silang puhunan kung hindi yung kanilang kasinungalingan. Yun yung problema. So, itong babaeng ito, ito yung Rolex, Finlex niya. Rolex? Nakita nyo? Hindi Grabe. lang, okay. Finlex yung kanyang Rolex. Ayan, Rolex. Di ba? I think, how much is this? 1,000,000? I don't know kung anong, I'm not really familiar, no? Sa mga high-end na mga alahas dahil I'm not into it. Okay? So, ngayon, mga kababayan, titignan ko to, yung mga kasama niya sa picture, pati ito, sino nga ito? May mga nagpapamit up yan kasi, Grabe, no? ano pangalan itong hayop na ito? Si Chua. Ito si Maleta Gang. Alam nyo, may nagko-command sa kanila, may nagkukumpas kung sinong imimit, sinong susuportahan. Pera-pera talaga yan. So ngayon, nung namatay na yung kanilang taga-bunganga, okay, ngayon ko lang to nakita dahil hindi ko pinapanood. Even before na sinasabi niyang idol niya ako yung idol niya. Never ko siyang pinagspendan ng kahit kalahating oras o 15 minutes. Nakita mo lang, like, okay, wala pang 30 seconds siguro yung mga lumalabas na ganyan-ganyan. Kasi wala namang kwenta eh. Puro Kasi yung mga pinagsasabi nila, talagang attack the persona nung tao. So ngayon, mga kababayan, galit na galit sila, umiiyak sila na tayo daw ay masasamang damo. Right? Sinasabi ng mga hayop, malinaw daw. Ang sabi ng isang retokado din, ngayon malinaw na sa atin na pag DDS di nag-iisip ang mga DDS masaya pang may nagurgur kahit hindi daw alam ang mga kadahilanan. No. Mga putang ina ninyo. Depende Nung yun. kinidnap si PRRD, gusto nyo nga gurgurin si PRRD. Itong namatay ninyong kasama sa federasyon nyo ng mga banga. Gusto pang ilagay may kanta nga siya, di ba? Yung tatay niyong karton ilagay sa garapon. O sinong matutuwa diyan, mga kababayan? Di ba? Ngayon lang kami kumbaga nakaganti, kumbaga. Nang pinagdarasal si PRRD na mailagay sa garapon. Correct. Nagdidiwang kayo, tuwang-tuwa kayo kasi yan ang utos ng Bangag Administration. Nagdidiwang kayo, tuwang-tuwa kayo. Nung si Inday Sara na tinanggalan ng security detail ng amo niyong Bangag, dahil gusto nila mapatay magorgor si Inday Sara,
tuwang-tuwa kayo. Tapos kami ngayon, dahil, somehow, ang nararamdaman ng taong bayan, ng karamihan, na buti nga. Correct. Okay? Ayan, Nakarma, ginantihan ka ng yeah. kapwa mo scammer, o kapwa mo, o si Bangag, o whoever. Sino man yung boss B na yan. Nako, So kami, Boss B. hindi kami pwedeng magsaya. Kayo lang ang pwedeng magsaya pag may mga namatay sa amin. Ganon ba yon? Selective. 'Di ba? Pag kayo ng lalait, mga jutang genemes kayo, pag binababoy si Inday Sara, binaboy ako, pinagbintangan nyo kung putang ina ninyo, Nako. na ako may ginurgor, tuwang-tuwa kayo. Tapos ngayon, nagurgur yung kasamahan nyo, for whatever reason, pinagurgur ng amo nyo, o ginurgur ng whoever ang nagurgur sa kanila. Hindi pa natin alam, dahil nagkaonsihan, dahil may mga lumalabas na ganun. So kami yung masama. Kayo na yung kabuti-butihan. Mga kabuti. Right? Yung binaboy si PRRD, mga hayawa kayo, tuwang-tuwa kayo. Binababoy niyo si PRRD. Hindi kayo nagbablog. Actually, hindi naman kayo vloggers, mga attack dogs kayo kasi mga paid troll kayo. Hindi kayo nagbablog para bumuti ang bansa ninyo. Pag bibintangan nyo si Sara na ganito ganyan, magnanakaw, putang ina nyong lahat. Ang kaba ng bayan, nandyan kay Bangag. Ngayon, kakabasa ko lang sa balita. 9.7 trillion ang utang ng Pilipinas, ang additional dagdag ng Pilipinas. Nasaan ang infrastructure? Wala. Nasaan ang task force para imbestigahan ang flood control? Itong putang inantong namatay na, may pa task force, task force pa? Aray ko. Anong naidulot niya sa sambayan ng Pilipino? Wala. Puro kasinungalingan. Task force? Pero ang flood control, walang task force? Nakita nyo? Sino siya? Yun yung nakakagalit kasi gagasusan pa ng taong bayan. Sino tong putang inang itong babaeng ito na wala nang ginawa kung di atakihin ang lahat dahil yun yung utos ng Bangag? Diba? Kaya deserve niya talaga na pumunta sa impyerno. Kasi nung sabi ko nga, nung pinatawad ko siya, sabi ko okay na yun. Pero ang dami pala niyang binaboy na tao sa kanyang kasinungalingan. Nagpa-task force pa? PNP? AFP, PNP, CID, and whatever, ano yung mga, ano na yon? Madami ang tao sa liwasan. Sana Okay lang yun, ma'am, no? Kasi crime din naman po yan eh. Krimen din po yan na naganap, di ba? So, need investigation. Mas maganda nga yan eh, kung iimbestigahan. Kaso nga lang, ang problema dito, kung iimbestigahan nila, kung talaga bang ilalabas nila, for example lang, ito ay ito ay may connection sa mga, doon sa text, no? Nagkaonsihan, tas malalaman nila kung saan galing yung pera. No, paano kung galing pala yung pera kay Boss B? 'Di ba? Ang tanong ngayon, magiging patas ba ang investigasyong ito ng PNP at saka ng NBI? Yun po ang dapat nating abangan, mga kababayan, 'di ba? Yun ang mahalaga dito. kung sinong gustong nasa liwasan, gusto nyo umakyat later, let me know, pabigyan ko kayo ng link. 'Di ba? Task force pa kayong hayop kayo. Anong nai-contribute nito? Yung ipagtanggol ang amo niyang adik? 'Di ba? Dating nang lilimahid. Wala namang engagement. Okay? Nung panahon na yon, biglang yumaman. Yung mga kasama niya, mga kapwa niya rin demonyo, mga halimaw. Right? Pero ang flood control, So may nakita nga ako, mga kababayan, na yung kasamahan ni Mima Alicia, no? Yung lalaki. Okay? Grabe. Parang santo na ngayon kung magsalita, mga kababayan. Wala ka nang maririnig na mura sa kanya. Nagmamakaawa pa, nagpasalamat pa kay PNP at saka kay NBI sa mabilisang aksyon. Yan, no? Tingnan nyo naman yung mga script na yan, mga kababayan. Diba? Parang santong nagsasalita, mga kababayan, dati nung binibira nila si BP Sarap, nako,
Wala kang maririnig kundi puro mura mga kababayan. Kasulukuyan, ang Bulacan ay patuloy na ang tubig ay hindi bumabaha. Walang ginawa na task force ang gobyerno. Ang ginawa yung ICI. At ang gusto lang nilang ikulong, wala na rin yun, ang gusto lang nila ikulong, yung gusto nilang ikulong. Then nagkasasaktan kayo? Ano sabi dito? Basahin natin, nakakatuwa basahin. Ito mga kakampi nila. Dahil lang. Okay. Ang sinasabi nila, dito sa kanilang mga comment, na ito daw yung namatay ay in-exercise lang yung freedom of speech niya. Okay? Hindi freedom of speech ang magpakalat ng kasinungalingan na si Inday Sara ay nagpalaglag, si Maharlika ay gumurgur ng tao. Hindi yan freedom of speech. Magkaiba yan sa ini-expose ko na flood control. You know, the reason why inaatake ako, talagang yung una, tinakot ako, sabi nga ni Senator Alan Cayetano, kuyog. Kukuyugin ka ng mga trolls ni Satanas, pag hindi umubra ang kuyog, kakasuhan ka, gigipitin ka, or, you know, worst case scenario, pwede kang gurgurin. Diba? Hindi freedom of speech ang ginagawa niya. Freedom, yes, barkadahan forever. Kalayaan, freedom of fake news. Puro pambababoy, ang dami pala niya. Wala siyang ginawa kundi atakin. Kaya deserve niyang magurgor. At baka kayo, you know, yung mga nag-uunsihan, nag-uunsihan kasi kayo mga yawa kayo eh. Masyado kayong halimaw sa pera ng bayan. Swapang. Diba? Mga Nahuhuli swapang. kayo sa mga group chat ninyo. Correct. Pinupondohan kayo. Kaya kayo mismo, dahil mga swapang kayo, mga bayad ang kaluluwa nyo, nagugurguran kayo. And I'm happy. Go! So, eto mga kababayan, confirm na po natin na mayroon nga pong nangyayaring bayaran, di ba? Dito po sa mga BBM vloggers mga kababayan. So dati hindi pa ako maniwala dyan eh. Bakit mga karbi natin, no? Kasi, di ba, pinagbibintangan din tayong mga DDS vlogger na bayaran, eh wala namang ganon. Kaya I assume na yung bintang din sa kanila mga kababayan ay hindi totoo. Di ba? O, di ba, pinagbibintangan yung mga DDS vloggers na bayaran, di ba? O, hindi naman totoo sa atin, di ba? Wala namang nababayaran sa ating mga DDS. So, I assume na ganon din sa kanila. Baka ganon din sa kanila. Binibintangan lang sila na bayaran. No? Pero hindi na siguro totoo. Pero ngayon mga kababayan, dahil sa paglabas ng text na yan, confirm na po natin na talagang meron po nangyayaring bayaran po dyan sa mga vloggers na yan, no, ng kabila. Nako. Clap, clap, clap. Magurguran kayo para naman makabayad kayo sa mga utang na ginawa ninyo sa Pilipino. Kasama kayo dito. Nagagalit kayo kasi maraming natawa sa mga comment section. Yes, that is slanderous. Diba? Magkaiba ako sa inyo. So galit na galit sila mga kababayan, no, sa mga adik na nagugurguro sa panahon ni former President Duterte. No? Bakit ngayon hindi kayo magalit, no? Ito si Mima, siguro hindi naman ito adik mga kababayan pero ginurgur, di ba? Bakit hindi kayo nagagalit ng sing tindi ng galit ninyo sa panahon po na may nagugurgur ng mga adik, no? Senator Risa Hontiveros, Dilima, di ba? Galit na galit kayo pag may si Flabe, di ba? Sino pa? Si Jokno, si Ngiwi, lahat ng Makabayan Black mga kababayan, di ba? Galit na galit kayo pag may nagugurgur na adik. Pero eto, I think hindi naman siguro ito adik si Mima, pero bayaran nga lang mga kababayan. Di ba? Bakit hindi kayo nagagalit ngayon? Nako. Kaya ako pinapaatake ako ng Bangag Administration. Yung mga kaso ko, ano yon? Tinanim dyan. Sinabi ko ang mga illegal na kontrata, ang pagma-mark up, you know, pagma-mark up ng, let's say for example, ng mga barong ng mga hayop na yan, sa kanilang mga designers, mga ganyan.
Ano pa mga sinasabi ko, yung flood control, yung pag-deliver ng pera sa Forbes Park, yung Polvoron, 'di ba? Mhm. Yung si Sayarot, yung ano pa mga inano ko sa inyo, what do you call that? In-expose. Sa Department of Agriculture, smuggling, hoarding. Yan yung expose, yan yung patungkol sa bayan. Pero wala kang gagawin. Magmura ng wala kang kadahilanan. Yumaman sa mura eh. You're trying hard to destroy o gumawa ka ng fake news. Oh, yung mga kababayan, no, itong grupo ni ni Mima, yumayaman sila sa pagmumura sa Vice President at sa mga Duterte, no? Oh. Anong tawag diyan? Anong iniisip niyo ngayon mga kababayan? Magmura na rin tayo dito, ha? Magmura na ang lahat para yumaman. Nako. Parang ganun po ang implication ni Ma'am Maharlika dito, no? Sabihin mo, gumurgur si Marlica, pero hindi, nakalaya pa. Yan, mga smuggling. Yan ang political blogging. You're fighting for what is right. Pero yung ginagawa ng mga hayop na to, hindi to freedom of speech. Okay? Cyber Bayad libel na ito. sila. Sabi ko nga kagabi, synchronize sila, mga kababayan. Kidnapping ni Butod, yes, may mga naaapi, kinidnap. Ako ba may inapi akong taong bayan? May inapi ba akong Pilipino na pinagnakawan ko? O kahit sino, may inapi ba ako? Wala. Gusto man natin, pumantay ang paa ni Bangag para mapagbayaran niya ang kasalanan niya sa taong bayan. Utang money, binulsa ni Bangag. Muli, sabi ni Selmang, Correct. ayun na nga, yung trilyon-trilyon na naman. Ano sabi dito? Political differences, sabi nito. Huwag natin pangalanan yung mga ulaga na to. Political differences aside, a loss of life deserves respect. Ulul! Ba't namin irerespeto yung, yung putang inang yun? Kahit na buhay niya kulang. Sa lahat ng sinira niyang, sino-sino mga sinira niya. Respect? Respect begets respect. Correct. Kayo, nanghingi kayo ng respeto. Binaboy niyo si PRRD, binaboy niyo ako, binaboy niyo si Inday Sara, binaboy niyo ang INC, binaboy niyo ang KOJC. Dan sila ay umaayon sa taong bayan. Nangi kayo ng respeto? Eh, mga hayop pala kayo eh. Kaya mag-ano kayo, mag-isip-isip kayo dahil kayo mismo, dahil nga, yun ang Boss B na yan, yung grupo ninyo, may tagahawak ng pera, yun nga sabi ko nga yung ampon ni Lisa Canas, na si Aida, at yung amo niya, nasa Yan ba si likod Boss ng B? mga yan. Nako. Okay? Aida, Alam ko no? galawan ng mga yan. Baka yan si Boss B. Yang may mga Aida na kasama ni Lisa Canas, yan ang nagmamanipula sa likod. Nako. Yan ang nagbibigay ng instruction kung sinong aatakin, sinong ito trolling nila. Hindi kayo nagkikipaglaban para sa katotohanan, mga gago kayo. Ngayon, gusto nyo ng respeto? Yung may namatay, tama ka dyan, ESM. Sa kayo, JC, dahil sa kahayupan ni Torre, okay lang? Tuwang-tuwa kayo, papalakpak kayo. Ngayon, ako papalakpak. Congratulations. Okay? Doon sa namatay, you deserve it. Gusto mo ba gano'n? Gusto nyo ganunan? Tapos ngayon, namiiyak kayo. Yung mga DDS, chuchu, namatay na siya. Ganyan, magpakita naman kayo ng kindness. Ulul! Putang ina nyo uli. Kayo lang ba pwede magmura? Ako ang may corona dyan sa mura na yan. Minumura ko ang mga demonyo katulad ni Marcos Jr. at ni Lisa Canas. Araw-araw ko silang minumura dahil deserve nilang murahin sila dahil ninanakaw nila ang kaban ng bayan. Let's choose kindness and decency over mockery. Nung minak nyo si PRRD, okay nang ina nyo? Oh. Di ba? Pag kami na matuwa, dahil kinuha na siya ni kamatayan, masama kaming tao. Pero pag kayo gusto nyong magorgor si Sara, gusto tuwang-tuwa kayo sa nangyari kay PRRD, gusto nyong pag-uwi ni PRRD, ilagay na sa garapon, pinalakpakan nyo tong hayop na ito. Correct. Kaya ito yung legacy niya, yung kamatayan niya.
Nakalagay na dyan sa social media na ang daming natuwa. So yun, mga kabayan, ito lang po, ngayon lang po tayo naka-experience, no, mga kabayan, ng isang pumanaw na marami po ang natuwa, mga kabayan. Ay, grabe. So eto, naisip niyo po ba na kung bakit natutuwa sila? Siguro ko sobra-sobra po talaga ang ginawang kasalanan ng taong ito. Kung bakit marami po ang natutuwa, di ba? Kasi kapag, di ba, napanood naman natin yung mga nakaraan, pag may nagugurgur, mga kabayan, yung parang malungkot, no? Malungkot na malungkot ang taong bayan. At least may nalulungkot, mga karbi natin. Pero dito, most of the Filipinos are masasabi nating masaya, diba? Dahil na karma. Anyway, rest in peace, Rest in peace po, bata pa no? Si Mima, okay? So yun, mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below, mga kabayan, at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.